Ang berdeng agila. Magkahatid ng kaalaman tungkol sa pagkaimbento ng mga bagay-bagay dito sa ibabaw ng mundo. Ang berdeng agila. Ang ibabahagi ko na naman po sa inyo ngayon ay ang pagkaimbento ng tinatawag na pocket watch o ang binubusang relo. Ang orasan bago na imbento ang pocket watch ay ang mga nakikita natin na nakapatong o nakadikit sa taas ng mga gusali. Kalimitan ay sa mga simbahan. Kaya masasabi natin isa po ito sa pinakamahalagang imbensyon sapagkat ito ang kauna-unahang uri ng orasan na maliit na naisusuot at nadadala kahit saan. At ito rin ang naging daan upang magkaroon ng idea na ilalagay na lang sa ating mga pusuhan sa halip na ibubusa. Ang kauna-unahang lumitaw na orasan na naisusuot ay hindi ang relong nakikita natin ngayon na isinusuot sa ating mga kamay, kundi ang tinatawag na pocket watch o ang binubusang relo na naimbento ni Peter Henle sa Nuremberg ng bansang Alemanya noong taong ika-15 o 1510 na isang dalubhasa sa paggawa ng relo at mga kandado. Tinawag nila ang orasang ito na Nuremberg watches o Nuremberg eggs dahil sa hugis nitong parang itlog. May tali itong maliit na kadena na isinusuot sa liig na parang alahas o parang nakasabit na medalya. Meron ding ikinakabit sa loob ng sinturon at meron ding nakaipit sa butas ng botones ng Amerikana. At dahil sa imbensyong ito ni Peter Henle, siya ang tinaguriang father of modern clock. Subalit pagdating ng taong ika-7 siglo or 17th century sa bansang Inglaterra, ay nagbago ang uso nung gumamit si King Charles II ng tsalik na may busang pinasadya para lagyan ng pocket watch na ito. Dahil dito itinuring ng higit na kararami sa mga mananalaysay na si King Charles II ang naging daan sa pagkakalikha ng salitang pocket watch. Ngunit ang orasang ito ay wala pang kamay para sa minuto at segundo. Ang mayroon lang ay kamay para sa oras. Pagdating ng taong ika-1557 o 1577, isang Swiss mathematician na ang pangalan ay si Jules Borge ang nakaimbento ng kamay para sa minutos ng orasan. Idinisenyo niya ito para sa isang astronomo na si Tycho Brahe sapagkat kailangan niya ang makapagbibigay ng mas wasto sa pagtatala ng oras sa kanyang pagsusuri sa kalawakan. Ang kamay naman para sa segundo ay lumitaw na sa iilan sa mga orasan sa bansang Alemanya noong ika-15 siglo. Subalit naglaho ng halos 300 taon sapagkat hindi rin ito kapaki-pakinaban sa mga panahong iyon. Lumitaw lang ulit at naging pangkaraniwan sa mga relo pagdating lang ng bandang ika-18 siglo na. Noong mga panahon, ang pocket watch ay naging basihan at simbolo upang malaman ang antas ng sinumang tao sa lipunan. Malalaman kung ang isang tao ay isang ordinaryong manggagawa o mamamayan lang. Sapagkat napakamahal, kaya ang mayayaman lang ang karaniwang nakapagsusuot nito. At pinapamana nila ito sa kanilang malalapit na kamag-anak. Kaya ito ay inaalagaan ng maayos.
Ang may hirap noon ay nagkakaroon din ng pocket watch sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kaibigan o pamana mula sa membro ng kanilang pamilya. Pero ang mababang uri lamang ng pocket watch, gawa lang sa tanso at pilak na walang sentimental na halaga.